Kaya nagkakaroon ng problema yung iba kasi yung binabasa nila hindi nila naintindihan. Mateo, sa sulat ni Mateo 5:44, ayon sa kanya, ayon sa sulat, ibigin niyo ang inyong mga kaaway. Pero may kaibahan sa sulat ni San Lucas dahil ayon sa sulat ni San Lucas sa Lucas 19:27, patayin niyo ang inyong mga kaaway. Ang tanong, Brother Eli, sino ba ang dapat natin sundin? Si San Lucas o si San Mateo? Alam mo kapatid, ito sagot ko sa iyo, no? Kaya nagkakaroon ng problema yung iba kasi yung binabasa nila hindi nila naintindihan. Doon sa Mateo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, ang sabi ng Panginoong Hesukristo. Yun ang sabi niya sa 5:44. Ang sabi naman sa Lucas, ako naman ang babasa ha, pakinggan mong mabuti ha, kung babasa ha, basa. Datapwat itong aking mga kaaway. Kaaway ng Diyos ito. Itong aking mga kaaway na ayaw na ako'y maghari sa kanila, dalhin nyo rito at patayin ninyo sila sa harapan ko. So, iba yung kaaway mo na iibigin mo, iba yung kaaway ng Diyos. Yung kaaway ng Diyos, papatayin yon. Yung kaaway mo, iibigin mo. Halimbawa, kapatid, yung kapitbahay mo, kaaway mo, o ibigin mo yon. Halimbawa, yung isang tao, kaaway mo, ibigin mo. Pero pagkakaaway ng Diyos, papatayin mo. Alam mo ba kung sino ang kaaway ng Diyos, kapatid? Basahin natin ang 13 Gs ng gawa. At sinabi, o puspos ng lahat ng karayaan at ng lahat ng kasamaan, ikaw na anak ng dyablo, ikaw na kaaway ng lahat ng katwiran, hindi ka baga titigil ng pagpapasama sa mga daang matuwid ng Panginoon? Alam mo, yung kaaway ng Diyos, yung dyablo, at saka yung kanyang mga anak. Kaaway ng Diyos yan. Ang kaaway ng Kristiyano, maaaring kapitbahay mo, tatay mo, nanay mo, kamag-anak mo, yan maaari kaaway mo. Pinapaibig yan, iibigin mo. Pero yung mga anak ng dyablo, yung dyablo, iibigin mo ba yon? Dyablo nga, iibigin mo ba? Kaya yung masasamang espiritu, yung mga demonyo, yung dyablo, yung mga taong nagpapakademonyo, hindi dapat ibigin yon, dapat doon patayin paano pagpatay? Ang pagpatay, yung kasamaan nila, dapat itapon sila sa labas ng iglesia. Ang inuutusan kasi dyan sa Lucas, ang iglesia. Yung ayaw na maghari sa kanila si Kristo, ipinapatapon sa labas yan. 25:30, yan ang pagpatay sa kanila. Aalisin mo sila sa iglesia. 25:30 ng Mateo, basa. At ang aliping walang kabuluhan ay inyong itapon sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Yan. Sa iglesia, yung mga aliping walang kabuluhan, yung ayaw magbago, mga kaaway ng Diyos, pinapatapon yan sa labas. Basahin natin ang unang Korinto 5:13. Datapwat sa na nga sa labas ay Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. Yan ang pagpatay nila, hindi naman papatay, gigilitan mo, kaya babarilin mo, gigilitan mo ng lalamunan, tatagain mo leeg, hindi. Ang pagpatay sa masasamang tao sa iglesia, at sabi ni Kristo, dalhin nyo sa harap ko, patayin ninyo. Paano yun? Imbestigahan. Pagka naimbestigang masamang tao, sa labas, Diyos ang humahatol. Alisin nyo sa inyong masasamang tao. Yun ang ginagawa namin. Yung mga lapastangan sa Diyos, masasamang tao, inaalis namin. Tinitiwalag namin sa iglesia. Yon ang pagpatay. Hindi physical na pagpatay yun. Hindi yung sa laman. Yon ay spiritual. Ngayon, yung sinasabi sa Mateo, kaaway mo, iibigin mo, kaaway mo literal yon, kaaway mo physical. Mamahalin mo. Pero yung mga kaaway ng Diyos at ni Kristo, ititiwalag yon. Yon ang dapat mong maintindihan. Kaya ka lang nakukonfuse, pinag-iisa mo kasi, magkaiba yun eh. Naintindihan mo, kapatid?